ninyo, ang problema kasi sa mga ganitong investigasyon, dapat call yan ng komite. Kagaya ng Quadcom. Call nila yan kung sinong pipiliin nilang paupuin na resource person. Hindi pwedeng any Tom, Dick, and Harry na meron daw gustong sabihin kahit hindi naman documented or validated or walang iprinisintang malinaw na basihan. Dahil alam mo ninyo, ang Kongreso do not have the power, they do not possess the power to conduct investigation for the sake of public exposure. Wala silang business dyan. Tayo rin po ay sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil nakikita natin mga kababayan, nakakabahala na ang ginagawa nila. Ginagawa nila ito kay Pangulong Duterte. Ang kasunod po nito, they will move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ho tayong pumayag. Hindi dahil kayo'y supporter ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho. Huwag tayong pumayag dahil sinasalaula nila yung klaro, legal, constitutional at malinaw na mandato ni Inday Sara para maging pangalawang Pangulo. She got 32 million votes. More than 32 million votes. At nais sila siyang tanggalin para lang palitan ng tao nila na just in case hindi makatapos yung nakaupong Pangulo ng kanyang termino o magbitiw, kanila pa rin ang poder ng pamahalaan. Wag po tayong pumayag. We should not allow them to move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Let us protect, not just Inday, let us protect the 32 million Filipinos who voted legally, lawfully, constitutionally, and in a democratic fashion for Vice President Inday Sara Duterte to be our Vice President. Protektahan po natin yung mandato ng 32 million Filipinos. Kasama ang ating pinakapipitaganan, ang The Kingmaker, si Attorney Vic Rodriguez. Magandang umaga, VMR. Magandang umaga sa lahat ng nakasubaybay saan man kayong panig ng mundo. And as always, VMR, thank you for inviting me once again in your program. At maraming salamat sa lahat ng mga Pilipinong nagpapatuloy sa akin, sa inyong mga tahanan, opisina, sasakyan, at kung nasan man po kayo ngayon. Ayan. Actually, attorney, flattered nga ako kasi ako yung parang nothing, kumbaga, dito. Compare sa pagiging ninyo. Kayo po kasi talaga ang dahilan kung bakit mayroon po tayong isang presidente ngayon na Marcos, no? Anyway, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Muli mga kababayan, live po tayo sa VMR channel at dito nga po sa third floor studio, kasama natin si Attorney Vic Rodriguez. At pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang mga naganap? Ano ba ang mga nangyari at mga reactions po ng isang tunay at batikang abogado? Marami po kasi mga pinakawalan na mga medyo below the belt doon sa kagabi sa Quadcom hearing. Makiki-reaction po tayo or alamin po natin kay sa isang abogado kung ano po ang mga nalabag po doon or maaari po doon na hindi po tamang mga pananalita. Kasi mayroon po silang mga pinainano dito kay attorney dating Pangulong Duterte, attorney din siya. Sinisita nila yung salitang gago. Ano ba talaga yon ang ibig sabihin? So, attorney, without pagpapaligoy-ligoy pa, unahin muna natin yung reaction. Anong masasabi nyo doon sa pagpunta pa lang ninyo doon sa batasan kahapon? Ang taong bayan, napakainit pong sumalubong sa inyo at sino-sino ba at mga taga-saan po itong mga taong ito? Kasama ko yung mga kapwa ko taga Quezon City sa pamumuno na rin ng ating matagal ng kaibigan, ang konsehal ng Segundo Distrito ng Luzon, Quezon, si Rani Ludovica, at aming mainit at magalang na sinalubong si Pangulong Duterte kahapon. Bagamat kami ay restrict, bawal daw kaming lumapit doon sa gate ng Kongreso. Pero kung nakita niyo yung mga videos earlier, pinayagan yung mga makakaliwang grupo na may bandera pa na nandoon sila sa gate, samantalang kami doon lamang daw sa Freedom Park.
Subalit kaming mga taga Quezon City ay kilala namang marespeto sa mga panantayang ibinibigay ng mga otoridad. So kami ay nandoon lamang sa Freedom Park, except VMR, nung papalapit na ang convoy ni Pangulong Duterte dahil hindi mapigilan ang daan-daan tadibo. Actually yung nandoon na nais sumalubong kay Pangulong Duterte at ang sinasabi nila, Attorney Vic, makakaway lang man kami sa convoy ni Pangulong Duterte. Kaya dumagsa ang tao doon sa kalsada. At isang maisog na pagpapasya ang ginawa ni Pangulong Duterte, knowing fully well what was waiting for him in that Quadcom hearing yesterday. Hinarap niya ng higit kumulang, if I'm not mistaken, 11 hours of marathon hearing. At ang pinakamaganda ron, marathon hearing para kay Pangulong Duterte. Pero hindi para sa mga inkwisador o yung mga nagtatanong sa kanya sapagkat ang dami-dami nila. Nagpapalitan, nagsasalitan lang sila. Samantalang si Pangulong Duterte at his age, talaga namang hindi umalis doon sa kanyang upuan at nais yan tapusin kung ano pang mga nais itanong ng mga nag-iimbestiga di umano sa kanya doon sa Quadcom. Okay. Sige. Diretso na kagad tayo, attorney, sa isang katanungan. Yung nabanggit na nga po natin kaninang nauna. Kasi naging ano ito nang sinabi ni attorney PRRD na ang kahulugan po nitong gago ay idiot. Ano po ba ang ibig sabihin o ano po ba ang definition ng gago, attorney? Ito ba ay masama? Ito ba ay pagmumura? Kagaya nung may nagmotion doon, sinasabi tanggalin daw or to strike off the record, yung strike from the record, yung bad word na gago. Yung gago is a description of the quality and kind of the question propounded on the resource person. Pagka binibigyan mo ng gagong tanong, yung isang resource person na marunong, mahusay at matalino, kagaya ng pagkatao ni Pangulong Duterte, naturalmente, you expect a pushback from the person that you are asking a gago question. Hindi naman sasagot yun. May ulo yun matalino yun And it was just a description. Hindi ito pangungutya, hindi ito pamimintas, kundi dinescribe lang niya yung uri ng tanong na binato sa kanya. At kung naniniwala yung resource person in the person of President Duterte, si Tatay Digong, na gago yung tanong, bakit naman niya sasagutin? So walang masama ho roon at walang bastos doon. And I think yung nag-raise ng parang point of order, punong-puno ng hypocrisy. Sapagkat, meron pa bang mas gagago doon sa paglulustay ng bilyong piso, 500 billion pesos na flood control program? Hindi ba dapat yan ang ating imbestigahan? Hindi ba yan ang talagang kagaguhan na lustayin mo o lustayin ninyo ang 500 billion pesos na flood control funds na nagresulta dahil sa inyong korupsyon, nagresulta sa kamatayan ng higit kumulang 200 Pilipino, kasama ng mga bata, kasama na kababaihan na inosente. Namatay sila dahil ninanakaw yung 500 billion funds. Yan ang kagaguhan. Tungkol na lang din sa funds ang pag-uusapan, attorney. Idagdag na rin po natin dyan yung Maharlika 500 billion investment funds. Ito po ay base sa ating mga nauna ng informasyon at ito naman po ay public. Ito po ay ni-railroad nila noon. Kasi nga nagmamadali dahil mayroon daw paggagamitan. Attorney, update nyo nga kami. Ano na bang nangyari doon sa Maharlika 500 billion investment fund? I am not the right person, VMR, to give you an update. Dahil kagaya mo at kagaya ng sambayan ng Pilipino, bulag din ho ako, kagaya ninyo, kung nasaan na yung bilyong pisong Maharlika Investment Fund. At ako'y naniniwala na tama, hindi natin kailangan ng Maharlika Investment Fund sapagkat nabanggit mo lang din, VMR, mga kababayan, alam mo ninyo, ang ating pambansang pagkakautang ay higit 16 trillion pesos na. Nako. Hindi pa ito kasama yung sa ADB loans. Hindi pa siguro kasama dito yung sa IMF or World Bank loans. Pag pinagsama-sama natin ito, mahigit 20 trillion pesos na ang ating pambansang pagkakautang. At base na rin sa isang ahensya ng gobyerno, NEDA yata ang nagsabi, na yung ating debt to GDP ratio
is more than 60% now. Meaning, mas mataas doon sa accepted global standard ng pagkakautang or sovereign debt ng isang bansa, which is not healthy. Kaya ito yung mga, sorry, I'll use your term again, at yung pinag-usapan kahagabi sa Kongreso, ito ay ang talagang nakakagagong ginagawa sa sambayan ng Pilipino. Yung paglustay, hindi natin titigilan itong paglustay ng 500 billion pesos of flood control funds. Hahanapin natin yan for the sake of transparency and accountability. Why? 200 Filipinos, innocent Filipinos died. Women, children, kalalakihan, malakas, mahina, may sakit, wala. 200 inosenteng tao ang namatay dahil nalunod sa baha. Dahil yung bahang yan, hindi dapat mangyayari kung hindi ninakaw yung pera po ng sambayan ng Pilipino na nagkakahalagang higit kumulang 500 billion pesos. Yan ang dapat natin pag-usapan. Okay. I-tone down muna natin, Your Honor, yung ating usapan mataas na. Baba ko tayo ng konti. Bigyan na natin ng, kukuha lang po kami ng, ano po ang inyong reaction noong sa pagkakataon pong ito. Nagkaroon po kasi ng press con prior to that hearing kahapon, itong Quadcom, na nababanggit nila yung mga vloggers na parang minamaliit, quote-in-quote, nitong mga ito. Ano po bang inyong reaction doon sa nakita ninyo na mukhang mala-eleksyon ang nangyari kahapon, dahil lahat po yata nang nag-cover dito ay nag-viral at nag-trending, mga kababayan. At ito ay isa lang si Pangulong Duterte lang ang center of the dito. Anong masasabi niyo? Mukhang mala-Trump ang datingan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng vloggers sa social media. Kung wala po kayo, kagaya mo, VMR, at lahat ng marami pang nagmamalasakit na vloggers sa mamamayang Pilipino, kung wala ho kayo, hindi na lalabas yung mga totoong issues na dapat nating pag-usapan. Hindi ho lalabas yung mga pang-aabuso nung mga inquisidor na tumutugis kay Pangulong Duterte sa ngalan ng political persecution kahapon. At kung hindi dahil sa social media vloggers and influencers kagaya mo at marami pang social media personality na nagko-cover kahapon, hindi ho maipapakita in full display yung paglabag sa maraming karapatan ni Pangulong Duterte na naganap kagabi, ang haba-habang hearing doon sa Quadcom. Kaya maraming salamat sa vloggers, to the new media. Ituloy lang po ninyo yung ginagawa ninyo at wag ko kayong matatakot kung sabi nga ho nila, yung mga public officials, public officers, politicians for that matter, cannot be onion skin, should not be onion skin. Sapagkat hindi pwedeng hindi kayo batikusin, because public office is a public trust. At malinaw yan na nakasaad sa ating saligang batas. Kung sa tingin ng sambayan ng Pilipino, inaabuso ninyo yung tiwalang ipinahiram sa inyo panandalian at inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, marapat lang na kayo ay punahin. At pag kayo pinupuna, hindi rin kayo pwedeng magreklamo. Bakit? Pasahod kayo ng gobyerno. Kayo'y taong gobyerno. And you draw your salary from the taxes that we pay. Kaya hindi ho kayo pwedeng onion skin or balat sibuyas. Speaking of mga nalabag na karapatan, wala bang nalabag na karapatan itong si Trillanes kagabi sa paglalabas po niya ng mga bank records? Di ba mayroon tayong tinatawag, attorney, ng bank secrecy law? At ito nga po ay napuna rin ni Paduano na hindi daw po ito legally na-acquire sa AMLAC. Ano po ang inyong masasabi din, attorney? Alam ninyo, ang problema kasi sa mga ganitong investigasyon, dapat call yan ng komite. Kagaya ng Quadcom, call nila yan kung sinong pipiliin nilang paupuin na resource person. Hindi pwedeng any Tom, Dick, and Harry na meron daw gustong sabihin kahit hindi naman documented or validated or walang iprinisintang malinaw na basihan. Dahil alam mo ninyo, ang Kongreso do not have the power, they do not possess the power to conduct investigation for the sake of public exposure. Wala silang business dyan. Ang nangyayari kagabi,
wala. Talagang it's a case of clear political persecution, and the apparatus of the state ay ginagamit to harass, oppress, and exploit Filipinos, ordinary and a former president at that. Yun lang naman ang nagiging direksyon nitong investigation na ito. Dahil, tell me, VMR, sinabi ba nila ano yung purpose ng kanilang investigation in aid of legislation? Wala silang karapatang mag-conduct ng investigation for the purpose of exposing and for the purpose of exposure. Kinakailangan may malinaw na direksyon. Ano ba? Saan ba pupunta ito? Saan ba pupunta ito? And malinaw rin ho mga kababayan. Kaya mainit nating sinusuportan at sinalubong kahapon si Pangulong Duterte dahil malinaw naman na ang Kongreso, hindi po sila, unang-una, hindi sila law enforcement body. Pangalawa, hindi sila prosecution office na nasa ilalim ng Department of Justice. At higit sa lahat, pangatlo, hindi rin sila korte para mag-imbestiga nung allegedly nakakommit ng criminal act. Hindi rin sila ang nararapat na ahensya na magsasabi kung sino yung guilty or not guilty. Kagabi, ang dami na nilang conclusion inilabas na kesyo si Pangulong Duterte guilty. Hindi ho kayo korte, hindi rin kayo law enforcement body, at higit sa lahat, hindi kayo prosecution office ng gobyerno. So you have no business determining who may or may not be hailed to court, and lalong wala rin kayong karapatan na magkaroon ng conclusion na guilty si Pangulong Duterte. Nabanggit nyo na rin po na call ito ng Quadcom or ng Kongreso, yung mga magsasalita dyan. Sino po ba ang nagbigay ng karapatan or sino po ba ang nag-invite kay Trillanes? Ito ba ay alam ng taong bayan? Paano po nangyari na bigla na lang si Trillanes ay nandoon at mukhang iba po yata ang kanyang Hindi na ako nagulat sapagkat lahat ng mga naroon kagabi, apparently they have something to say against former President Duterte. Wala namang problema ron. Sana man lang merong bahid ng katotohanan at na-verify yung whatever document that he or she will be presenting before the Quadcom. Because again, ladies and gentlemen, yung budget po na ginagamit sa kada hearing ng Senado o ng Kongreso, pera po ninyo yun, pera po ng Pilipino yun. At it's a clear case of waste of public funds. Wala na nga tayong pera at sige tayo ng sige ng hearing, wala namang malinaw na direksyon kung ano yung in aid of legislation na angulo roon. Imagine mo, VMR at mga kababayan, they're tracing back the alleged extrajudicial killings 2016 to 2022. Anong pwede mong i-legislate doon? Ang ginagampanan nilang parte ay yung papel ng, sabihin mo na, CIDG, investigation arm ng PNP, o kaya NBI, investigation arm ng Department of Justice. Hindi po kayo NBI, hindi po kayo CIDG, hindi po kayo Station Investigation Division na mga local police. Kayo po ay legislators, kayo po ay mambabatas. At yung ginagawa ninyong investigation in aid of legislation, bistado po kayo ng sambayan ng Pilipino. Ito'y malinaw na paggamit sa puwersa ng gobyerno, sa puwersa ng pamahalaan, uulitin ko, to harass, oppress, exploit, humiliate, ridicule, and persecute President Duterte and Vice President Sara Duterte. Yan. Sa malit sabi, attorney, parang ginagawa lang po ba ito nila para mayroon silang dinadivert or diversionary tactics nila ito? Diversionary tactic ito. Unang-una, yung pinagtatakpan nila pilit, etong galit na galit ang sambayan ng Pilipino. Hanapin ho natin, wag natin bitawan, wag nating tigilan. Nasaan ninyo dinala yung 500 billion pesos flood control funds? Nasaan yung 5,500 flood control programs di umano?
Hindi pwedeng sorry. Hindi pwedeng ayuda. Hindi pwedeng tigte 30,000 pesos pa kada pamilyang namatay. Hindi nyo na maibabalik ang buhay ng inosenteng 200 higit kumulang Pilipinong namatay na hindi dapat namatay kung hindi nawala, kung hindi ninakaw, kung hindi nauwi sa korupsyon. Yung 500 billion flood control funds, yan ang panagutan ninyo. Yan ang wag ninyong pagtakpan. Yan ang sagutin ninyo dahil uulitin ko, sa hakbang ng maisog, humihingi kami ng transparency and accountability. Do not use President Duterte or Vice President Sara Duterte para lang pagtakpan yung halos 3 taon, kalahati na kayo ng termino ninyo, wala pa kayong maipakitang accomplishment sa mamamayang Pilipino. Speaking of pagtakpan, attorney, naglabas kasi si Trillanes ng mga bank records. At ito, ayon kay Congressman Paduano, sinabi niya, quote and quote, ito ay illegal na na-acquire ni Trillanes. Bakit hindi po nila ito in-strike sa record? Kasi Not only that, VMR, mga kabayan, kung sa tingin ninyo na may violate na batas yung isa ninyong resource person, bakit hindi ninyo sinight in contempt? Bakit yung mga bisita ninyo, yung resource person ninyo, hindi nyo gusto yung sagot dahil ayaw tumugon base sa inaantay ninyong tugon, kino-contempt ninyo? Bakit yung di umanong nagpresenta ng dubious, fake o spurious bank record, hindi nyo sinight in contempt? Meron yata kayong kinikilingan, meron kayong tinititigan at meron kayong tinitingnan lamang. Hindi patas ang ginagawang pagdinig diyan sa Kongreso. Speaking of hindi patas, ay dugtong ko na, attorney, anong reaction niyo doon sa mayroong isang resource person dyan na mukhang pinapayagan na naka-zoom lang. Samantalang mayroon po silang mga sinasite in contempt dahil ayaw nilang payagan mag-zoom. Ano masasabi niyo roon? Well, ako sa tingin ko, yung kagustuhan nila na mapunta roon si Pangulong Duterte, pinagbigyan sila. At dahil nga nagpunta roon si Pangulong Duterte kahapon, these honorable ladies and gentlemen, members of Congress, they got their comeuppance kahapon. At yan, ibinigay sa inyo ni Pangulong Duterte yung gusto ninyo, ibinigay sa inyo yung hilig ninyo, yet many rights really are violated. Pagka naupo ka doon, ang pangunahing nalalabag dyan ay yung ating Section 1, Article 3 of our Constitution. Yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. May nadidetine. Mga kababayan, diskurso po natin itong power of contempt ng Kongreso. Alam mo ninyo, yung mga naaakusahan ng criminal offense, even plunder for that matter, when the evidence of guilt is not that strong, plunder na po ito yung panggagahasa sa kaba ng ating bayan. Binibigyan po ng korte ng karapatang makapagpiyansa. Dito sa mga congressional investigation, whether Senate or sa House of Representatives, pag sinight ka in contempt, hindi ka man makapagpiyansa. Dahil ginagawa nilang punitive yung nature ng contempt. Ito'y dapat lamang na to compel attendance. Pero kung hindi mo gusto yung sagot ng resource person, yung sinasabi mong evasive, hindi yan dapat kino-contempt. At higit sa lahat, pag may kinontempt ka, hindi pwedeng ang paglaya niyan ay depende sa kapritsyo no nag-cite in contempt, whether committee or the House of Representative body as a whole. Kawawa naman yung inyong mga resource person. Bukod sa Section 1, linalabag din nila VMR yung Section 17 of Article 3, I believe, na sinasabing hindi tayo pwedeng gumamit ng force, violence, torture, intimidation, or harassment that tends to vitiate the free will. Dahil tatakutin ka Pag hindi gusto yung sagot mo, idadanggel sa'yo yung isasay kita in contempt. Hindi ba't intimidation yan?
Hindi ba't harassment yan para magbago yung iyong pananalita, para magbago yung iyong tugon? And finally, yung ating po isa pang artikulo sa Section 3 ng ating saligang batas, yung right against self-incrimination. Walang tao, walang sino man ang pwedeng mamuwersa kahit kaninong tao na magtestigo laban sa kanyang sarili. Yan ang right against self-incrimination. And all of this are seemingly violated by these so-called congressional investigations in aid of legislation. Ito'y dapat malinaw sa ating mga kababayan kung bakit naninindigan ang hakbang ng maisog at sumusuporta kay Pangulong Duterte. At bukod dyan, dagdag ko na lang, nagiging mainit na ang ating usapan, tayo rin po ay sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil nakikita ho natin mga kababayan, nakakabahala na ang ginagawa nila. Ginagawa nila ito kay Pangulong Duterte. Ang kasunod po nito, they will move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ho tayong pumayag. Hindi dahil kayo'y supporter ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho. Huwag tayong pumayag dahil sinasalaula nila yung klaro, legal, constitutional at malinaw na mandato ni Inday Sara para maging pangalawang Pangulo. She got 32 million votes. More than 32 million votes. At nais sila siyang tanggalin para lang palitan ng tao nila na just in case hindi makatapos yung nakaupong Pangulo ng kanyang termino o magbitiw, kanila pa rin ang poder ng pamahalaan. Wag po tayong pumayag. We should not allow them to move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Let us protect, not just Inday, let us protect the 32 million Filipinos who voted legally, lawfully, constitutionally, and in a democratic fashion for Vice President Inday Sara Duterte to be our Vice President. Protektahan po natin yung mandato ng 32 million Filipinos. Yan. Nabanggit nyo na rin yan, attorney, yung tungkol dyan sa impeachment na yan. At meron pong pagkakataon na hindi ko alam kung 2 times or 1 time, nabanggit po ito ni Trillanes dyan sa hearing na yan. Ito na ba, attorney, yung sinasabi nyo na yan? Talagang yun talaga ang focus nila? Impeachment para dito kay VP Inday Sara? Ang focus nila ay siraan, yurakan, at kutyain ang pangalan ng mga Duterte. Pilit silang sinisiraan dahil mahal na mahal sila hanggang sa ngayon ng mamamayang Pilipino. At patunay niyan ay meron ng live viewers ang VMR channel ng 7,400 live viewers. At ito ay hindi dahil kay VMR o hindi dahil kay Atty. Vic, dahil ang topic natin ay ang pagsasalaula, pang-aapi at pangungutyang ginagawa kay Pangulong Duterte at kasunod na ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag. It's time that ordinary Filipinos assert your right. Huwag tayong pumayag na salaulain ang ating saligang batas at ang nais lang naman ng mga ito ay mapanatili ang kanilang sarili beyond their 6-year term mandate nung sila ay hinalal. Napakaganda, attorney, ng iyong mga ano. Ayoko muna sana kayong putulin. Kaya lang, na-mention nyo na rin ang ating mga viewers. This is live. Sa viewers po ng VMR channel ay 7,400 na po. And then sa third floor ay 37 mga kababayan. At sa Facebook pa, sa iba't ibang mga account pa ngayon na nakatutok. Nasabi nga ni Atty. Vic, hindi po dahil sa akin at hindi daw po dahil sa kanya. Although alam ko siya po rito yung center of attraction. Mga kababayan, sa mga viewers natin ngayon, kung mga ito ay live, no? Minamarapat ko po bilang host na gusto ko pong magbigay din po kayo ng magbato kayo ng katanungan kay Atty. Vic at ikikater po natin kasi po Atty. Vic, kung inyo po nga mapapansin, mayroon po tayong viewers dito na general. Mayroon po tayong mga men in uniform na nanonood po sa atin. So napakahalaga po ng ating tinatalakay ngayon. Ako po kasi bilang isang ordinaryong mamamayan, ano ako,
wala akong kaalaman tungkol sa batas. At yung mga tinatalakay po ninyo ay mahalaga po malaman ng taong bayan according sa kung ano talagang sinasabi ng batas ng ating bansa. So, okay po kayo, open po ha, sa mga pakibato po sa amin kung ano po yung mahalagang question na ng ating live viewers. So, tungkol naman po, attorney, doon sa na-mention yung Danilo Mangisel, attorney, can you enlighten us about your view by PRRD's sentence, guilt is personal? Ano po ang inyong masasabi doon? I have to be honest with you, VMR, hindi ko na panood eksakto yung portion nung hearing na binanggit yan ni Pangulong Duterte. But based on the question propounded now by the one of our viewer, Danilo Mangisel, I hope I got your name right, Danilo Mangisel. I think sinasabi lang niya, klaro sa kanyang kalooban, klaro sa kanyang pagkatao, klaro sa kanyang pagkakaisipan na hindi siya nagsisisi doon sa ginawa niyang war on drugs dahil uulitin ko, sinabi ni Pangulong Duterte, he did it for you, he did it for me, he did it for the Filipino people dahil mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Lagyan ko lang ito ng konteksto ng batas. Alam mo ninyo, kapag ikaw ay nahalal na bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, isa ka ng ama ng bawat Pilipino. At pag ama ka ng bawat Pilipino, obligasyon mo hindi lamang pakainin ang populasyon, hindi lamang pakaingatan ang populasyon, kundi bantayan at labanan ang lahat ng bagay, aparato at krimen na sumisira at sisira dito. Ulitin ko, tanggalin nun natin mga kababayan yung pagiging ipokrito. Lahat tayo, mapa-AFP personnel ka. Yung mga ating sundalo, alam kong nakikinig kayo. Yung ating mga kapulisan, alam kong nanunood kayo. Yung ating mga security guards, hindi po ba periodically you are subjected to a drug test or drug examination? Bakit? Dahil ayon ng pamahalaan sa adik. Dahil ayon ng pamahalaan sa durugista. Ganon din ho ang ginawa ni Pangulong Duterte. Yung mga ama, yung mga ina, yung mga ate at kuya na nasa pamamahay po nila ngayon o nasa trabaho, hindi ho ba meron din tayong araw-araw na personal war on drugs? Sa paanong pamamaraan? Hindi po ba bago kayo kumuha ng inyong kasambahay, ng inyong hardinero, ng inyong cook o kusinero, ng inyong mga kasambahay, hindi ba sinisiguro ninyo na wala itong masamang NBI record, na wala itong masamang police record? Kaya humingi ka ng NBI clearance, police clearance, hanggang barangay clearance. At hindi po ba humihingi rin kayo bukod sa resulta ng medical examination, hinihingan nyo rin ng resulta ng drug test or drug examination. Yan po ay ang pang-araw-araw nating war on drugs. Ginagawa natin yan. Pero syempre, pag Pangulo ka at taong gobyerno ka, magbabago yung complexion. Bakit? You are now, as President, like President Duterte, you are now, will be running, expected to run after big-time drug lords. Armado, mapera, sindikato. Hindi may iwasan magkakaroon talaga na engkwentro. Alam din yan ng ating mga kasundaluhan, alam din yan ng ating mga kapulisan at lahat ng ating law enforcement agencies. Dapat siguro malinaw, magdeklara ang kahit na anong komite ng Senado o ng Kongreso na kaya nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte dahil kahit sinong maging Pangulo, hindi dapat labanan ang paglaganap ng droga, ng illegal na droga sa Pilipinas. They have to make that
they have to make that open and clear and categorical declaration first before you can proceed with any hearing. Dahil hanggat hindi nyo sinasabing hindi bawal ang ipinagbabawal na droga, ano ang purpose natin in aid of legislation? Bakit natin tinutugis si Pangulong Duterte na siyang lumaban head-on, mano-mano, hand-to-hand combat dito sa mga sindikato ng droga? Okay, Atty. Vic, meron po tayong nakitang tanong dito sa ating live audience ngayon at patuloy pa po, Atty. Vic, umaakyat po ang ating mga viewers sa VMR channel at saka dito po sa third floor studio at sa iba pa pong mga kasama natin dito sa Facebook, no? Mayroon po rito tayong tanong na nakuha, no? 8.5K na pala, update natin. Fila Lipitin. Atty. Vic, paano po ba mapapahinto ang Quadcom? Kasi nga po, no? Siguro ito, dadagdag ko lang dyan sa nagtanong, baka ang damdamin niya, kasi biruin niyo ba naman, Atty. Vic, tayo mga medyo mas bata pa tayo kaysa kay Tatay Digong. Hindi natin kinaya yung ganong kahaba ng di ba? Si Tatay Digong na may edad na, pero mga kababayan, nagresulta po ito ng katanungan po ng ating taong bayan. Paano po ba ito mapapahinto? Ano sa tingin po ninyo? Unfortunately, VMR at mga kababayan, there is no way to stop that Quadcom congressional investigation. Wala ho tayong pamamaraan na matigil yan, except yung mismong mga chairman ng Quadcom ay sila mismo magsabing tama na ito at wala naman talagang patutunguhan ito, because not even the courts can stop or halt the ongoing investigation dahil alam naman natin may mga tatlo tayong sangay ng pamahalaan, ang executive, ang judiciary at ang legislative. So kahit tayo magpunta sa korte, ang korte ay hindi makikialam, sasabihin nila may kalayaan ang legislative body to do what they want at meron silang yung pagiging co-equal branches of government. Ang tingin ko na pinakamainam na pamamaraan kagaya ho ng ginagawa ninyo ngayon. Libo-libo ho ang nanonood sa inyong programa VMR ngayon at sa programa ng Third Floor Studios, halos 10,000. Ito ay malinaw na pagpapatunay na sawang-sawa na ang mamamayang Pilipino. And I encourage all of you, don't look at President Duterte. Do not look at even Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan po ninyo yung ating bansa. Tingnan po ninyo kung gaano na sinasalaula ang ating bansa. Mag-ingay po kayo. Tangkilikin po ninyo yung iba't ibang social media sites and platforms. Magkomento po kayo, mag-ingay po kayo, manawagan po kayo na itigil na yan, walang saysay na paglustay sa pera ninyo ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga in aid of legislation kanilang hearing, pero ang katotohanan ay in aid of political persecution. Tama na, 3 taon nang mahigit magtatatlong taon na itong administrasyong ito, walang gawin kundi pakasiraan ang pamilya Duterte. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, nababanggit kahapon, pati si Congressman Pulong Duterte at si Mayor Baste Duterte. So makikita mo, target specific ang kanilang atake. Duterte lang ang kanilang tinatarget. Duterte lang ang kanilang buong gustong wasakin yung buong pamilya Duterte. This is not about coming up with an amendatory legislation or a legislation meant to repeal any existing laws. Wala pong ganun. Ito'y malinaw na political persecution. Huwag po tayong pumayag. I encourage you, mag-ingay po kayo through social media sites. Parinig po ninyo yung inyong disgusto. Kung kayo'y taga Laguna, parinig ninyo. Tama na yung ginagawa ng congressman dyan. Kung ikay taga Maynila, yung distrito niya, sabihin nyo, tigil na yan. At kung saan pa kayo, kung kayo'y taga Mindanao, sabihin ninyo, hindi na tama yan. At again, public office is a public trust. Gamitin ninyo ang oras ninyo bilang mambabatas para mapabuti ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Huwag ninyong gamitin ang inyong kapangyarihan para lamang makapang-api ng inyong perceived political opponent. Wala pa hong eleksyon, yung tinatarget ng amo ninyo na 2028 election, bakit ba hindi ka lumaban ng patas? Total legal
konstitusyonal at demokratiko naman ang ating mga halalan, why can't you wait for that time when you will present yourself to the Filipino people at magpahusga ka, magpasuri ka. Tingnan natin kung tatangkilikin ka pagdating ng 2028. Pero hindi mo pwedeng isakripisyo ang buhay ng bawat Pilipino dahil lang sa iyong ambisyong maging Pangulo. Magalit po kayo, magalit po tayo. This is not the country that we want. This is not the kind of future that we want for our children. Huwag po tayong pumayag. Mag-ingay po kayo, gamitin po ninyo ang new media, itong social media. Si VMR nandyan, ang Third Floor Studio nandyan, si Joa de Viv nandyan si Maharlika, nandyan si SAS, nandyan, napakaraming platform. At mag-ingay po tayo, yung sa Cebu area, sa Visayas, nandyan si EB, napakarami ho. I-register po ninyo yung iyong disgusto at inyong galit sa ginagawang political persecution ng kasalukuyang administration. Ulitin ko, wag ho nating tigilan ang paniningil. Nasaan ninyo dinala yung 500 billion pesos flood control funds? Ito ang tunay na issue. Nasaan ang 500 billion pesos flood control funds? Nawala, ninakaw, kinurap. Anong resulta? Higit 200 Pilipinong inosente ang namatay dahil sa baha. Yan ang issue. Yan ang panagutan ninyo. Okay. Attorney, bakit ganon? Kasi yung hearing na ito, sa pagkakaalam ng taong bayan, mukhang malaki yata ang budget nito at milyon-milyon yata ang halaga. Bakit nung si Marcos minsan nagsabi na wala daw po itong wala daw pong budget na tayo, wala na daw po tayong pera. Nasaan naman din nila dinala, bukod dyan sa sinasabi ninyo na yan, na 500 allocation para sa flood control project na yan, saan nila dinala naman yung pinagbilhan naman ng ginto na 25 tonelada? Unang-una, babalik tayo mga kababayan. Ang ating pong pambansang pagkakautang ay higit kumulang 16 trillion pesos na, as I am being interviewed but by VMR this morning. At pag sinama po nyo, pati mga utang natin siguro sa ADB, sa iba't iba pang international financing institution, World Bank, IMF, nasa 20 trillion pesos na yan. 20 trillion pesos. Hindi po libre yan. Babayaran po natin yan. At kasalukuyan, bawat isang Pilipino, pati ho yung pinapanganak, right at this very moment, may utang na ho ang anak ninyo o apo ninyo ng higit kumulang 140,000 pesos each. Pati ho ako, pati si BMR, lahat po tayo. May utang na po tayo ng 140,000 each, bawat Pilipino. Nasaan yung perang yan? Yung sinasabi mong binentang ginto, may intellectual, may intelligent guest VMR. Sa tingin ko ginamit yan. Gusto nilang labanan ang patuloy na pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar. Kaya nila linalabanan. Now, hindi nila malabanan. Bakit? Kahit ibenta mo lahat ng ginto ng Pilipinas, babagsak ang halaga ng piso dahil walang viable economic activity. Ang pinaka-economic policy ng administrasyong ito ay mamigay ng ayuda. Naku. Lubog na tayo sa utang. Bigay pa kayo ng bigay ng ayuda, ng AIX, ng 4Ps, at kung ano-ano pa. And again, I will say it again in your program. Itong mga ayuda, wala pong proven societal benefit ito. Wala po. Ang tanging napatunayan lang ng mga ayudang ipinamimigay sa inyo is for the advancement or for their own political aggrandizement. Yan lamang, para habang buhay kayong beholden o hawak nila sa liig at habang buhay nyo silang paulit-ulit na ibinoboto sa pwesto at patuloy lang yung kanilang political dynasties. Okay, attorney, kuha naman tayo ng reaction na naman dito sa ating mga live viewers at tumataas pa po ito ng 11,000 sa VMR channel at 3,000 mahigit po sa Third Floor Studio. Ayan, ayon po dito kay Lani Gordon, paano po kami, attorney, makakatulong kay President Duterte? Ano po ang inyong mapapayo sa ating mga listeners at viewers? Okay. Wala ho ako sa posisyong magsalita sa ngalan ni Pangulong Duterte o kung sino man sa mga Duterte. But I am speaking
as an ordinary Filipino. Ako ho ay nakikiusap bilang mamamayang Pilipino. Paano kayo makakatulong kay Pangulong Duterte? Kung saan man ho dalin ang mga hearing na ito. Kung sakasakali pong siya ay meron pang appearance sa mga hearing or kung siya man ay ipatawag muli, lalo pa kung siya isa-cite in contempt, nakikiusap po ako. Lumabas po kayo ng inyong bahay. Kagaya ng ginawa namin kahapon sa Quezon City. Samahan natin si Tatay Digong sapagkat wag po nating kalilimutan 2016 to 2022. Kayo po ay payapa at mahimbing na nakakatulog sa inyong mga pamamahay dahil may isang taong nagsakripisyo labanan ng kriminalidad. May isang taong nagsakripisyo habulin ang mga drug lords. May isang taong nagsakripisyo para linisin ang ating mga lansangan mula sa mga drug addicts at iba't ibang kriminal o masasamang loob. Ang pangalan po niya ay si Rodrigo Roa Duterte. At ngayong siya ang inaapi, suklian po natin ng pagtanaw ng utang na loob. Tulungan natin, suportahan natin, lumabas tayo ng ating mga komportableng bedroom, komportableng pamamahay, komportableng living room, komportableng opisina, magagarang kotse. Suklian natin itong pagsusugal ng kanyang personal na kalayaan at buhay na ginawa ni Pangulong Duterte. Ito nga po, lininis niya yung ating kalsada. And wala naman ho nagki-question yan eh. During his incumbency, during his administration, ramdam na naibalik sa matitinong tao, sa atin, ang lansangan. At yan po yung benepisyong inyong tinamasa. Tinamasa ko, tinamasa ninyo. Marapat lang na suklian natin. Samahan po natin si Tatay Digong. Hindi po siya kumakandidato bilang senador o mamuling pangulo. Siya kumakandidatong mayor ng Davao. But ang political persecution na nagaganap ay naririto po sa National Capital Region. Kung hindi sa Senado, sa Kongreso sa Lungsod Quezon. Samahan po natin si Tatay Digong. Yan po yung malaking bagay na maitutulong po ninyo. At siguro, mahaba-haba pa ang natitirang panahon bago matapos ang taon. Could be early next year, January or February, who knows. Ang next target ay the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Tulungan din po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi dahil gusto natin siya bilang Vice President. Kung hindi, binabastos po yung mandato ng mahigit 32 milyong Filipinos na bumoto sa kanya. Sinong bumabastos? Iilang tao mabibilang mo sa daliri mo. Hindi po sila ang representasyon ng sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong pumayag na magpatuloy itong undeclared martial law. Itong mga tyrannical, despotic leaders that we have, labanan po natin, lumabas po kayo sa inyong pamamahay, magsama-sama po tayo, ipakita po natin ang ating lakas at puwersa sa lansangan. Okay. Dugtong ko lang, attorney John Sano. Mayroon kasing nabanggit itong si Congresswoman Cardima. Nabanggit niya po yung mga biktima po. Mayroon po kasi dyan sa Quadcom na convicted na po siya. At may napakinggan rin po tayo, pag sinabing convicted na po ng court, si Attorney Conte naman, napakinggan ko ito, na sinabi niya, once na na-convict na po ito sa korte, criminal, considered as criminal, attorney. Ngayon, doon naman kay Congresswoman Cardima, nilabas niya rito na marami pong mga biktima, ito pong mga kriminal na mga addict, mga drug lords. Karugtong doon, attorney, hindi ba po pwedeng sila rin kung paano sila makatulong? Di ba sila naman ang sumama rin para ipagtanggol din sa Tatay Digong? Yung aking panawagan, yan yung mga nagbenepisyo doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Pati na yung mga pamilya ng biktima ng krimen dulot ng droga. Magsama-sama po tayo. Sa Kongreso wala tayong aasahan. Sad to say, wala tayong aasahang patas sa pandinig. Kung titingnan ninyo ho yung hearing kagabi, halos lahat ng katanungan, wala namang relasyon doon sa batas na ninanais nilang ipasa, amendahan o i-repeal.
Kaya hindi ito may tuturing na investigation in aid of legislation. And again, I've said this many times. Yung Kongreso po natin, they have no power to expose for the sake of exposure. Nagpapakitang gilas lang naman lahat sa maling paraan. Ito'y malinaw na political persecution. Ulitin ko, wala tayong debate, VMR. It is within the inherent power of Congress to conduct investigation in aid of legislation. But they should not arrogate unto them the powers of a prosecution body and the powers of the court. Dahil hindi po kayo law enforcement body, hindi po kayo prosecution office under the Department of Justice, at lalong hindi po kayo korte para magsabi kung sinong guilty at hindi guilty. Kayo po ay mambabatas, gawin ninyo yung trabaho nyo, makapagpasa ng mga batas na makakapagpabuti sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino na hirap na at patuloy pang nabibigatan at nahihirapan dahil sa patuloy na korupsyon. Babalikan ko, ang imbestigahan ninyo nasaan yung 500 billion pesos flood control funds. Ang imbestigahan ninyo nasaan yung 5,500 na di umunong flood control programs. Ang imbestigahan ninyo, sino ang dapat managot sa pagkamatay ng higit 200 inosenteng Pilipino na nalunod sa baha. Buhay pa ho sana yung mga batang paslit na yan, yung mga ina, yung mga kalalakihan, kung hindi ninakaw yung pondong para sa flood control program. Ayan. Speaking dyan, attorney, mayroon naman tayo kukatin na reaksyon. May katanungan dito. Si Soji Ricafort, may napatunayan ba si Trillanes sa mga akusasyon niya at bintang kay Tatay Digong? Let's not even talk about the individual personality. Simple lang eh. And I will re-echo as a Filipino and as a lawyer ng aking brother in the profession of law, si Pangulong Duterte. Kung meron kayong ebidensya at matagal yun ang sinasabi na meron na kayong documentary, testimonial, object evidence, even corroborative statement from witnesses, bakit hindi nyo na isampa ang kaso laban kay Pangulong Duterte at iba pang inaakusahan ninyo na guilty dito sa tinatawag ninyong extrajudicial killings dahil doon sa ginawa niyang war on drugs? Hindi nga nila may sampa yung kaso dahil unang-una hindi sila magkasundo sa bilang ng di umano'y namatay dahil sa war on drugs. May nagsasabing 40,000 daw ang namatay sa war on drugs. 40,000. Alam mo ninyo, bigyan ko kayo ng malinaw na visual kung ano ang itsura nung sinasabing may 40,000 namatay. Panoorin po nyo yung armadong sigalot sa pagitan ng mga Israeli at Hamas na lumalabas na minsan nasa Iran sila, nagkakagera doon. Makikita naman natin, minsan nasa Lebanon. Yun, mahigit 40,000 na raw ang patay. May nakita ba kayong ganung kalaki na pagkasira na naganap dito sa atin sa Pilipinas? 40,000 ang patay para akusahan ninyo si dating Pangulong Duterte. Hindi nga kayo magkasundo sa figures ninyo eh. Wala ngang malinaw na authority kung sino ba ang nagbibigay ng napakalabong exaggerated yung figure na yan. Okay, dahil dyan, attorney, mayroon pong follow-up naman na tanong itong ating viewers uli. Si Alon Nipo, Attorney Vic, bakit po pinayagan si Trillanes na magsalita? Di ba AGK lang yung usapan? Tama. And totally unrelated yung sinasabing pera na nakamal nung hindi lang ni Pangulong Duterte kundi ng buong mag-anak na Duterte. At ito'y dapat malinaw na hindi na pinayagan dahil ulitin ko, you do not weaponize shame in the guise of legislative inquiry. You do not weaponize shame to persecute, humiliate, ridicule, and destroy the good name of anybody, most especially
President Rodrigo Roa Duterte. Hindi tayo dapat pumayag dyan. At ulitin ko, sinasabi niya 2016 pa ron niya merong dokumento. After 8 years, wala kang naisasampang kaso. Kung meron kang pinangahawakan, sampa mo. Kakampi mo administrasyon ngayon. Bakit hindi mo maisampa? Kung naniniwala kang kompleto ka sa ebidensya, lahat yan, pati yung sa extrajudicial killing di umano, sampa ninyo. Sampa ninyo, itigil na yung investigation at buksan natin yung panibagong investigasyon. Ulitin ko, tungkol naman sa walang humpay na nakawan sa gobyerno. Imbestigahan ninyo yung 500 billion pesos flood control funds. Imbestigahan ninyo yung 800 billion pesos unprogrammed appropriation. Saan napupunta ito? Imbestigahan ninyo bakit nagkaroon ng 12 billion pesos insertion ng COMELEC. Hindi naman nagre-request ang COMELEC for the GAA ngayong 2024. Ito yung mga bagay na hindi lamang pangsikmura ng ordinaryong Pilipino, kundi this spells between life and death dahil ang dami ng Pilipinong nagugutom. Nasaan yung pera na dapat sana ay magbenepisyo ang ordinaryong Pilipino? Ito dapat imbestigahan, VMR. Hindi itong extrajudicial killing na kung sinasabi nilang may violation, the courts are open. Bukas po lahat ng tanggapan ng piskalya. Aktibo po ang ating Department of Justice. Buhay ang ating NBI. Buhay ang ating CIDG. At buhay ang ating mga Station Investigation Division ng Police. Bakit hindi kayo magsampa na reklamo, imbestigahan at isampa ang kaso laban kay Pangulong Duterte at kung sino-sino pang binabanggit ninyo? Ulitin ko, it's a clear case of political persecution. Pinalalambot yung pagmamahal ng Pilipino laban kay Rodrigo Roa Duterte. At ulitin ko, maybe this December or maybe early January or February of next year, bantayan po natin, isusunod po nila ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag. Protektahan natin ang 32 million Filipinos who voted legally, lawfully, constitutionally, and in the most democratic fashion kay Inday Sara para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag po tayong pumayag.